So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon guys, meron akong magandang balita sa inyo kasi alam ko naman na napapansin nyo ito. At syempre napansin ko rin, gusto ko lamang hong i-topic ito. So ngayon guys, meron hong isang tao na isa sa maraming tao ang nagpapatunay, si House Committee on Public Orders and Safety Chairperson Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. Isa ho siya sa mga tao na nagpapatunay dito sa mismong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailangang gamitan ng dahas ang pangangampanya laban dito sa droga, laban dito sa war on drugs. Hindi kailangang maging bloody yung pakikipagkampanya laban dito sa droga kasi kayang-kaya naman pala nating solusyonan kahit hindi maging bloody kahit hindi maging madugo ang pangangampanya dito sa war on drugs. Hindi na ginamitan ni Pangulong Bongbong Marcos ng kamay na bakal. Hindi sa kanya yung uso yung manunukhang ka tapos baka mamaya may inosenteng madamay. So kaya naman pala natin na mabawasan, pababain ang rate nitong mga nagdodroga nang walang ginagamit na dahas. Paano ko yan nasabi? Kasi yung pinaka-endpoint ni Pangulong Bongbong Marcos ay distraction, sirain, ubusin, sunugin ang mga droga. Kasi guys, alam nyo once na sinunog itong mga droga na to, at syempre hindi na to mare-recycle loses na to, 'di ba? Hindi na to maibabalik pa ng mga nagbubilin, 'di ba? Ng mga gumagamit, ng mga tiradora. So yun ho yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na very effective way. Kasi kung ginawa yan ni Pangulong Kadigungan, 'di ba? Nung panahon niya, hindi sana naging madugo itong droga, 'di ba? Hindi sana naging madugo yung pangangampanya laban dito sa droga kasi wala Ang nangyari, may nahuli, ililista, nakukulong, ang iba man nakakalaya tapos recycle ulit. Kasi alam nyo guys, si Pangulong Bongbong Marcos sobrang tapang ng administrasyon niya. Suwabe lang yung kanyang galawan, tahimik lang. Kumbaga, hindi mo na kailangang mag-ingay pero yung galamay mo napakadami. Imagine mga high-ranking officials, timbugho. 'Di ba? Yung mga high-rank officials, timbugho na gumagamit, involved sa war on drugs, pinangalanan. Walang pangamba si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Lahat ng mga high-ranking officials, tinirada niya. 'Di ba? Tama ba? So ngayon, ito yung balita. Fernandez on anti-drug campaign. This admin doesn't view force as only solution. Tama. 'Di ba? Buti nga siya napansin niya Ewan ko lang sa inyo guys kung napansin niyo. Kasi ito ho yung una kong napansin kay Pangulong Bongbong Marcos simula nang umupo siya bilang isang presidente na sabi ko, hindi siya parehas kay Pangulong Digong Kasi si Pangulong PBBM, ang ginagawa niya, inuuna niya yung mga main player, yung mga roots, 'di ba? And then after that, pag 'di ba may mga droga ng nazis, pasensya na guys, umuulan. Ang ginagawa niya, sinusunog niya at pinapakita niya sa sambayanan. Kagaya na lamang ho nito. Pakita ko sa inyo. Oh, diyan, yan na lang 'Di ba? Na sinunog niya, 6 na bilyon na illegal na droga, winasak sa Cavite. So, di ba, kitang-kita nyo naman yung full force ng administration ni Pangulong Bongbong Marcos na even though, di ba, kaya naman pala natin kahit hindi madugo. So, bakit gagamitan ng dahas kung ang endpoint nito para masolusyonan itong war on drugs ay unahin yung mga ugat at sunugin mismo yung mga paraphernalia na ginagamit nila, yung iba't ibang uri at klase ng droga. So, pasensya na guys kung medyo kasi umulan bigla. Anyway, going back sa ating topic, sabi dito, House Committee on Public Order and Safety Chairperson and Santa Rosa City Representative Dan Fernandez said on Tuesday that the Marcos administration does not view force as the sole solution to the illegal drug problem. So sabi yan ni Fernandez, said the war on drugs will be easier
will be easier won if we tackle it in multiple fronts. So our speaker Martin Romualdez knows this fully well. Whole of the government approach po tayo dito. On agency need not force the issue in addressing the drug war since this administration doesn't view force as the only solution. So sabi niya pa dito, Fernandez also said that the destruction of illegal drug is the true end game of an effective anti-illegal drug campaign. Tama, 'di ba? Sa halip na pantsutsugiin mo yung mga inosente dyan, bakit hindi mo tsugiin itong mga droga? Kasi ito yung lumalason sa utak ng mga mamayang Pilipino eh. Kapag hindi ito sinunog, hindi ito pinulbos, ang mangyayari, mare-recycle ito at magagamit ng ibang tao. Kasi halos 1.5 million ayon sa datos ang gumagamit ng droga ng mga Pilipino dito sa ating bansa. Ayun lamang ho yan sa datos. So anyway, sabi pa dito, getting rid of illegal drugs that we confiscate from the streets means that this substance will no longer harm Filipinos. On top of this, the producers and pushers of these drugs will never recover their losses. This is what we want to achieve in the drug war. And so far, we have been hitting our mark during the Marcos administration. So, 'di ba? If sinira yung droga, if tinanggal 'yan, ang mangyayari diyan, it's a losses sa mga gumagamit. Hindi na nila 'to mare-recover eh. Tama, 'di ba? So, ang pinaka-end game talaga dito, instead na tukhangin mo yung mga tao diyan kasi may nadadamay na inosente, bakit hindi mo na lang sirain ang droga? 'Di ba? Tama ba ako? Yun eh. Tapos tanggalin mo yung mga pulis na involved. Yan o, tingnan nyo dito sa balitang to. Dito kay Abalos ha. Abalos identifies PNP members link to 6.7 billion Shabuhol. Pinangalanan niya. Utos ho yan ng ating administrasyon. Walang takot ang ating administrasyon na siniwalat ang mga pangalan ng mga gumagamit ng droga. So anyway, 'di ba? If you want to succeed, mas success ang war on drugs mo. First thing first, una, sirain ang droga. Pangalawa, hanapin yung ugat. Pangatlo, yung mga officials na nasa likod nitong mga taong to, pananggalin, timbrehan, tanggalin, 'di ba? Kundinahin. Yun yung pinaka-solution dito. Hindi yung mga maliliit na tao yung binibirada mo. Diba dapat yung ugat kung saan nang gagaling. Kasi tingnan nyo sa isang halaman, guys. Kapag yung halaman pinutulan mo lang ng sanga, wala. Buhay pa din ang halaman. Pero pag ang sanga, pinutulan mo ng ugat, mamamatay silang lahat. Ganun ho ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para maging effective ho yung kanyang kampanya laban dito sa droga. Tama ba ako, mga minamahal? So anyway, sabi pa dito, Fernandez was among the lawmakers who witnessed the destruction of around 30 billion worth of illegal drugs in Cavite last week. So, President Marcos has demonstrated that a bloodless campaigns against illegal drugs can be an effective one. Basta sama-sama dito ang law enforcer, kami sa lehislatura bilang oversight at syempre ang taong bayan. We will have more success in this campaign for sure. So, the Philippine Drug Enforcement Agency recently reported a 52% drop in the numbers of deaths in anti-illegal drug operation. So, bumaba ho guys yung datos ng mga namamatay, ng mga gumagamit. Kasi nga, ang ating Pangulo nakatutok dito sa sa usaping war on drugs. Kahit man hindi natin to masyadong naririnig sa balita, pero yung force ng administration, yung hard work at teamwork nila, kitang-kita mo naman yung dedication ng ating administrasyon na mawala itong droga na to sa maayos na pamamaraan. Hindi blood, hindi, alam yun, yung madugo. So, yun na nga guys, isa ho
Si House Committee on Public Orders and Safety Chairperson Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, isa ho siya sa mga tao guys na na-witness na hindi kailangan maging madugo ang isang drug campaign para ho mapuksa ang droga. Ang kailangan lang natin dito guys, kumbaga pagtulong-tulong, sunugin ang droga, 'di ba? Tanggalin yung mga opisyal na backer nitong mga malalaking tao na 'to, 'di ba? Yung ugat. 'Yun. Yun ho yung effective way na ginawa ng ating Pangulo. Hindi kailangang maging madugo sa war on drugs. Hindi kailangan laging magmura. Ang kailangan dito ay unity. Mag-unite lamang ho tayo. Iwasan yung corruption. Iwasan yung mga excess movement na hindi naman dapat na ginagawa ng government. Iwasan din na palakihin ang ulo nitong mga kapulisan na siyang ginawa ni Duterte, pinalaki niyang ulo nitong mga kapulisan. Kaya ang nangyayari, sila na mismo yung pumapatay. 'Di ba? Alam niyo yan guys, sila na mismo yung, kahit to, sinabi ni Digong, sige, tsugiin yan. Sinunod talaga na itong mga pulis na to. Kahit walang kaalam-alam, ginagano nila. 'Di ba? So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia, nagbabalik-balik para sa ating panibagong video.